Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Patutsada niya ito kay Senator Risa Hontiveros. Sabi dito, kaya pala prinoprotektahan ni Senator Hontiveros si Romualdez. May budget insertions rin pala siya. So, tignan natin yung people who reacted, Sandali, mag-react muna ko. Tawa ang akong ganito. Tumawa lang ako. 15,000 people who reacted. 9,500 tumatawa. 4,500 like. Like kay Risa o like kay Barsaga. And then 987 ang nasyak. Ang galit is 133. So, ito ang issue ngayon. Pinaputok ni Katunying nung nag-deny si Senator Risa na sabi niya wala daw siyang insertion. Naglabas, ngayon lang tanghali, si Katunying ng resibo. Binasa ko yung mga resibo. Mga marami. Kasi, ang pasabog ni Katunying, more than 3 billion ang insertions ni Senator Risa. Sa resibong ipinakita niya kanina, marami, mga iba't ibang project. Ang hinighlight lang ni Katunying, of the 3.035 billion na insertion ni Senator Risa, 750 million ang flood control projects. At ang mga flood control projects, yung mga naipakita doon is, meron sa Tarlac, meron sa Sorsogon, meron sa Malaybalay City. Ang pinakamalaki, if my memory serves me right, nabasa ko kanina, 200 million sa Malaybalay City flood control project. So, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Kasi fake news daw si Katunying. Saan kinuha ni Katunying yung mga documents na ipinakita niya? So, kung nagsisinungaling si Katunying, at fake talaga ito, kung ako si Senator Risa Hontiveros, sampahan ko kaagad ng kaso si Katunying. Paninirang puri naman yan eh. Kagaya ng ginawa ni Senator Risa Hontiveros, yung kay alias Karine, o Michael Maurilio ba yun? Yung lumantad, last year ba yun, na binayaran daw siya ni Senator Hontiveros, di ba? Sinampan niya kagad ng cyber level, pati 5 vloggers. Kasama ata si Attorney Ferdinand Topacio. Ayun, sampa. Okay, so, ito na, wala nang balita doon. Ano nang nangyari? So, ito, hindi pa naman absolute truth yung pinalabas ni Katunying. Kasi kung minsan din si Katunying, ano ba yun? May mga nilabas din siyang akusasyon noon kay Attorney Vic Rodriguez. Na later on napatunay na hindi pala totoo. O si Katunying noon ang nagpalabas. So ito, tingnan natin. Ulitin ko hindi ko pa masyadong pinapaniwalaan ang mga resibo ni Katunying. I don't know kung saan niya nakuha yun. Basta nakalagay doon yung name of project. Very specific. Binasa ko kanina. Flood control project sa Tarlac, Sorsogon, Malaybalay. So, kaunti lang yung naipakita ni Katunying kasi mga nasa may 75 million. Pare-parehas ang amount eh. 4 sa Tarlac, 4 na project
75 million, pare-parehas ang amount. So kung apat yun, 300 million. Tapos yung Malay-Balay, 200 million, 500 na. So, all in all, 750 million. Malaki-laki rin eh. So, sino pa kaya, kung totoo, sino pa yung mga ibang senador na may flood control insertion? Ito sana ang tumbukin ng Blue Ribbon Committee hearing. Kung totohanan yung ginagawang investigasyon ngayon. Tingnan nyo, si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy. Isang beses lang nabanggit ng pangalan nila ng Yosek Bernardo Bayon at saka Bryce Hernandez. Nirekomenda kagad na sampahan ng kaso. Ganon kabilis. O ito ngayon, Risa Ontiveros, nasa majority. Hindi ba dapat maimbestigahan? Kailang paano imbestigahan kung napakatahimik naman ngayon ang Blue Ribbon Committee? Wala namang schedule. Yun ang hinihintay ko. Parang na-stop. Ang pinaka-latest na ano ni Senator Lacson is iimbitahan. Yung pronouncement ba? Iimbitahan si Saldico at Martin Romualdez sa susunod na hearing. Kailan ang next hearing? Wala naman. I don't know how true May nabasa akong post na si Speaker Romualdez daw humingi ng travel clearance sa Kamara, 14 days daw magpunta sa ibang bansa para magpagamot. Is this true? I'm not sure. Post lang na nabasa ko. Babalik daw siya after 14 days. So, sana ma-confirm ng Kamara kung totoo ba at kung ano ang desisyon ng Kamara. Pagbigyan ba o hindi? Sa tingin ko, kung totoo na nag-request siya, tingin ko pagbibigyan. At once na nakalabas sa bansa si dating Speaker Romualdez, matutulad na rin siya kay Saldico na hindi na babalik. Opinion ko lang yan. Tapos na ang labanan. Pag nakalabas si dating Speaker Romualdez, hindi na yan babalik dito. Sana mali itong mga hinala ko. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni si Angkol ang natagaan og sin. Mag-atop na ni karon. Karon mo na ni ang atop ni ilang auntie og angkol nga dako na gid kayo og buslot ipang butangan lang gayud nila og kahoy apan tungod sa kadako sa buslot di na gyud makaya. O karon kol pila na ni siya ka tuig ang imong atop nga yero? Unom na siya ka tuig. Salamat sa Ginoo. Natagaan kog sin mag-atop na ko karon. Oo, salamat kayo kol. Salamat kayo. Karon naman na gyud ang atop ilang auntie ug angkol. Maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nagatag og sin nga nakaatop na gid ko karon. Ako kayo salamat. Salamat kay auntie.
uban sa gadala og sin. Oo.